mundo ng social media, may sigaw na todo, may doktor na pakialmero, malapad ang kanyang noo. Kapag may nag-viral, agad nakikisaw-saw sa mga usapan, kaya Triple B ang sigaw. Bobong doktor, palasubas na tax violator, bilanggong molestyador. Triple B, sitok sa manego, taas ang bandera ni Doc Ron sa manego. Step left, step right, ikot sabay cheer. Triple B, siya ang bida, ngayong madidisappear. Sa bawat kuda may repat ang bawat galaw, sa doktor na walang research dahil sa utak niyang sabaw. Kapag nalagay sa alinlangan, sigaw ay malinaw. Go, go, go! Sa katangahang niyang pananaw. Boom, clap, sino yan? Triple B, ano yan? Bobo, palasubas, bilanggong doktor. Triple B, ang aking doktor. Boom, panot, kapalit ni scammer na promotor. Wave your flags, taas ang kamay. Triple B, panindigan hanggang dulo ang katangahan. Triple B, ratata, boom. Squad dismissed. Triple B. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol dito sa pinagdududaanan ng mga netizens etong si Doc Ron Samaniego, mga ka-plastic, na kung saan ay para bagang may sabwatan o mayroong kakoneksyon o may ugnayan kila Norman Mangusin, mga ka-plastic. Kung napapansin nyo sa recent content ko, mga ka-plastic, ay natalakay natin na kung saan ay habang pinagmamasdan nila yung aksidente sa kahabaan ng highway yata yon na dinaanan ng sasakyan nila Norman Mangusin at sakay si Casper kasama doon. Karambola, dalawang puta, wala makakadaan dyan. Ang traffic niya, harang siya. Norman yan, malinaw. Pwede paraan, magbaboxing tayo, maglalaban tayo harap-harapan para makommunicate ko sa mga botong followers mo at sa'yo na makagago, na wala kang bitaw at maintindihan mo na yung binubuli mo ay hindi basta-basta. At maintindihan mo sa kamao versus kamao. Pag lumapatay yung kamao mo sa mukha mo, kaming at 130 miles an hour. Ang dami, nag-abot-abot sila. Putang buti hindi sumabot. Basta katatanda pa sa yan. Yun yung point eh. Kaya inaamon ko eh. Kahit alam ko lamado ko eh. Di ba? Kahit napalo mo, I'm still going down swinging. Puro tanggal, magkakatabi. Kasi hindi ako yung pwede i-prove. Ay habang pinagmamasdan nila yung aksidente sa naturang lugar, ay makakarinig ka ng isang video na kung saan ay pawang it seems na pinapanood niya mga videos ni Ron Samaniego, mga ka-plastic. So yun, so parang nagdududang lahat ng mga tao na para bagang mayroon silang ugnayan. Kasi simula nung lumabas ang Rapid Tulfo in Action issue about dun sa karapatang pantao ni Norman Mangusin doon sa presscon, ay bigla na lang po itong lumabas gaya nga ng inilabas ko sa recent content na kung saan ay pinagmumura niya si Makagago WhatsApp man hanggang sa umabot sa puntong nagkalabasan na ng identity etong si Doc Samaniego na dati palang ex-convict. Not once,
but thrice. O 4 na beses, 4 times pala siyang na-convict. 4 times siya na-convict sa iba't ibang kaso, mga kaplastic, including cyber libel, tax violator, isa na doon yung Bausi, tinutukoy natin, mga kaplastic. So, hindi na ako nagtataka na kung si Norman Mangusay na ay ex-convict also. How about Doc Ron Samaniego, na para bagang parehas sila ng mga utak. May galit sa mga kapulisan, may galit sa mundo, na para bagang sila ay kalaban na ng buong sangkatauhan. Kung magpaliwanag sila sa kani-kanilang mga vlog, even ang mga bashers ay pinagmumura nila. Diba? So, may mga nagtatanggol din sa kanila. To be fair naman. Nga naman. Sabi ni Kuya James Rothbard, Mrs., just vexation lang, pero kung ipahiya nyo sa mga tao, bla bla bla, ayan o. Sa Pinas talaga, kapag kinasuhan ka, masamang tao ka na. Kahit wala ka pang verdict. Siguro, wala talaga tayong magandang justice system. Kasi kahit yung mga taong nag-expect ng magandang justice system, sila din itong walang sapat na pangintindi sa konsepto ng due process. Tapos babanat pa ng kesyo dinedepensahan daw si Mangusin. Wala tayong sinasabing inosente siya. Gumugulong ang kaso at sa korte ko na ipinapaubaya ang usapin na yan. At tinutukoy lang natin ay ang ibang sensible na tao na nakakita is that hindi naman worth it na iparada sa media yung tao na hindi naman kasing bigat ng murder o illegal drugs ang kaso. So marami pa rin ang ipinaglalaban nitong si Norman Mangusin. Diba? So, yun na. Ayoko ng paulit-ulit ko na kasing ito pinaliwanag noon pa. So magtungo naman tayo sa ito muna. Norman Mangusay, Opo. that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document, Opo. that they are true and correct, Opo. that they are based on your own That you are version, correct. that they are based on authentic records in your possession? Opo. Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures, I confirm po. and that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Okay, sir. Have a seat, sir. Hindi ko alam kung naintindihan niya yung mga sinumpaang salaysay niya Kinukumpirma nga kung siya yung nakapirma, siya ba yung nakapangalan doon sa affidavit, etc. etc. Pero sabi niya oo. 100% oo. Yes, confirm. I confirm, ma'am. Pero kung makikita niya nga naman yung affidavit, Francis Leo Marcos pa rin ang ginamit. Diba? So hindi niya naintindihan na pwedeng humina ang kanyang pag-akusa kay Commissioner Kalinisan. Yun ay dahil una, revoke ang kanyang lisensya. Pangalawa, yung mga ginamit niyang passport upang para sa pagbigay ng mga identities o ID bilang valid ID ay parang na kasi siya, Francis Leo Marcos. So falsification na yon. So mali na yon, mga kaplastic. Pero meron pa rin isang abogada na nagdepensa hindi natin, let's say hindi na sinabing dinepensa niya itong si Norman. Bumabase lang daw siya sa kanyang knowledge about sa law. So yon. Ipapakita ko lang po
ang kanyang opinion. Itong si abogada ng bayan. Yan, pinakita niya to. Ayan. Pinakita niya yung affidavit ni Norman Mangusin. Sabi niya dito, ang dokumento ito ay isang complaint affidavit na allegedly inihain ng Office of the Ombudsman laban sa isang opisyal ng gobyerno. Dalawang uri ang pananagutan na nakapaloob dito, criminal liability at administrative liability. O, ayon sa kanyang criminal liability, anti-graft law, mga kaplastik, bla bla bla. Ang batas na ito ay ginawa upang proteksyonan ng publiko laban sa abuso at katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at may elemento na kailangang patunayan beyond reasonable doubt. Ang akusado ay isang public officer. Ginawa ang aksyon habang ginagampanan ng opisyal ng tungkulin. May masamang paraan ng paggawa tulad ng manifest partiality o may kinikilingan. So ibig sabihin doon, lumalabas na si Ralph Calinisan ay merong bias movement o may kinikilingang tao, which is si Makagago yon, na ang rason ni Ralph Calinisan dito ay ang mga OFW na biktima nitong si Norman Mangusin. Kaya naging at isa pang rason niya dito ni Ralph Calinisan, mga kaplastik, ay ang paggamit ng uniforme ng kapulisan. So that means yun yung pinaka-concrete na reason niya, dahilan upang makialam na ang NAPOLCOM Commissioner. So ibig sabihin nito, ang sinasabi ni abogada ng bayan, mga kaplastik, manifest partiality po ang tawag doon. So pangalawa, evident bad faith. May malinaw na masamang intensyon. So alin ba doon yung malinaw na masamang intensyon ni Ralph Calinisan, mga kaplastik? So wala akong naintindihan kung alin doon yung maling intensyon niya o masamang intensyon niya doon. Siguro ang sinasabi niya dito, yung where it comes sa pagpapreskon, yun siguro yung tinutukoy ng abogada ng bayan. Ang pagpapapreskon sa isang akusado na hindi pa naman napapatunayan na siya ay guilty. Paulit-ulit kong sinasabi. So pangatlo, gross inexcusable negligence o grabing kapabayaan. Pumasok dito yung gross inexcusable negligence o yung grabing kapabayaan. So ang unang pumasok sa isipan ko doon, yung hinayaan ni Ralph Calinisan na bastos-bastusin ni Makagago Whatsappman, pati ng asawa niyang nag-dirty finger directly sa harap ng mga national TV networks, si Norman Mangusin. Dala daw ng gigil at galit ng mag-asawa. Yun ang rason. So, sinasabi ni abogada ng bayan na grabing kapabayaan yun, yung ginawa ni Ralph Calinisan. Parang siguro sabihin nating pwede rin mangyari kasi siya ang responsibility sa lahat ng mga pangyayari. Siya ang nagpa-preskon, siya ang dapat ang liability nun o accountability dahil sa ginawa nila Makagago at ni Joanna Francesca Lopez, mga kaplastik. So yun ang ibig sabihin ng gross inexcusable negligence. Nagkaroon ng epekto tulad ng undue injury sa isang tao o sa gobyerno, unwarranted benefit o pabor sa isang pribadong tao. So alam nyo na kung sino yung pumabor doon sa preskon na yun. Kapag ang isang opisyal ay gumamit ng kapangyarihan para manakit, magbigay ng pabor na walang legal na basihan o magdulot ng pinsala, maaari siyang managot sa kasong kriminal.
So ibig sabihin pala, yung ginawa ni Makagago at ni Joanna Francesca ay pwedeng kasuwang kriminal daw yun. Gawa ng kapag ang opisyal ay gumamit ng kapangyarihan para manakit, magbigay ng pabor na walang legal na basehan o magdulot ng pinsala, yun ang dahilan. Administrative liability, bukod sa kriminal na kaso ay maaaring managot ang opisyal ng administrative case. Kadalasang kasama dito ang paglabag sa Republic Act 6713, grave misconduct, oppression, abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, discourtesy in the course of official duties, paglabag sa ethical standards ng RA 6713. So yun. Kaya lumabas yung kaso ni Norman Mangusin ng grave misconduct. Ang ine-expect ko kay Norman Mangusin, paulit-ulit ko tong iniisip na slander lang ang pwede niyang may kaso sa tao. Pero meron palang pumasok na grave misconduct. Siguro pinag-usapan nito ng mga abogado niya, ini-review na mabuti kung ano ang maaaring isang pangkaso kay Ralph Kalinisan, mga kaplastik, kaya ganito. Hindi tulad ng criminal case, substantial evidence lang ang kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Mas mahababang threshold ang kailangan para mapapanagot ang opisyal ng administratively. Ang pagiging public official ay hindi pribileyo lamang. Ito ay public trust. Kapag ang kapangyarihan ay ginamit sa pananakot, favoritism, kapabayaan o pang-aabuso, may criminal consequences at administrative consequences. Ang batas laban sa korupsyon na hindi lang para sa malalaking iskandalo. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na abuso ng kapangyarihan. Kapag pinabayaan ng maliliit na abuso, nagiging sistema ng katiwalian. At kapag naging sistema na, ang tunay na biktima ay ang taong bayan. So nangangahulugan ng mga nabanggit sa kasong ito ay may possibility na pwedeng maabuso o gawing overuse ang sistema ng pagpapapreskon sa mga gamit ng mga vlogger, 'di ba? Yung mga vlogger na gumagamit ng mga malalaking government officials para ipaya ang isang individual na hindi pa naman napapatunayan na guilty siya, ay may posibilidad na maging sistema na tunay ay magiging sistema ng katiwalian. So yun. Meron pa siyang hinirit dito. Kasi nagtanong ako sa kanya. Diba? Hindi naman niya ginawa ng video. Sabi niya dito sa post niya ito, "Dear Ate, di mo yata sinagot ang ipresenta ni Norman Mangusin sa ombudsman ay revoke ang driver's license. Hindi ba may paglabag siya sa perjury? Pakisagot naman po." Ayan. May sagot siya. Ito po yun. Kalma lang tayo, tulog lang po ako. Ito. Ngayon, sagutin natin ang ayon sa batas, ang perjury sa ilalim ng Article 183 Revised Penal Code na amyendahan ng Republic Act No. 11594 ay naganap lamang kapag may pahayag na ginawa sa ilalim ng panunumpa under oath. Ang pahayag ay ginawa sa harap ng opisyal na may otoridad at mag-administer ng oath. May sadya o sinadyang kasinungalingan tungkol sa isang material na bagay. At ang sworn statement ay nahiningi ng batas o ginawa para sa legal na layunin. Hindi sapat na may maling impormasyon lamang. Kailangan mapatunayan na sinadya at may masamang layunin ang pagsisinungaling dahil ang perjury ay felony by dolo.
kailangan may willful at deliberate intent. Ito ay binigyang diin sa Department of Finance, RIPS, Ombudsman. Kaya sa tanong niyo, ang pagpapakita na o pag-attach ng revoked driver's license sa isang reklamo ay hindi automatic perjury. Yon, malinaw na malinaw, sinabi ni abogada ng bayan, mga kaplastik, na kahit ginamit ni Norman Mangusi ng kanyang revoke na license galing sa LTO na nirevoke ni Yusek Marcos Lacanilaw, ay hindi nangangahulugan ito ay perjury o pagpapasinungaling sa kanyang identity. Pero ang tanong kasi dito, bakit ginamit niya yung Francis Leo Marcos bagamat hindi naman po talaga yun ang pangalan niya? Ito yung paliwanag niya kasi. May sinumpaang apidabit kung saan may sadyang maling pahayag tungkol sa isang material na bagay at mapapatunayan na alam niyang mali pero sinadya pa ring sabihin sa ilalim ng oath. Hindi sapat na sabihin na revoke ang lisensya para agad ma-perjury sa batas. Kailangan maunang patunayan ang lahat ng elemento ng perjury, lalo na ang sinadyang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. So yun ang paliwanag niya. O ito pa, meron pa po. Meron kasing nagtanong dito, Dear Ati, ginamit ng complainant sa pagsampa ng kaso before ombudsman ay passport niya under questioning dahil dalawang birth cert niya, iba-ibang details at LTO which is revoked. Ano magiging implicants nun sa kaso? Ito ang sagot niya. Hindi madidismiss ang kaso sa ombudsman laban sa isang public officer dahil lamang sa una, passport of complainant na kino-question dahil sa magkaiba ang birth records. Revoke ang LTO, pangalawa. Pangatlo, gumamit siya ng ibang pangalan o alias. Ito ang inaantay nating ipaliwanag ni abogada ng bayan kasi maaaring maipit siya sa mga netizens dahil maraming nagtataka na bakit parang it seems na parang dinidepensa niya itong si Norman Mangusin at bakit nga naman siya pumapabor o hindi na, let's say hindi siya pumapabor o bakit parang yung paliwanag niya ay nakadepende kay Norman Mangusin at hindi nakadepende sa iniisip ng mga tao. Ito yung kanyang sagot. Ang mga isyong ito ay pwedeng maapekto sa kredibilidad o bigat ng testimonya ng complainant, ngunit hindi legal grounds para ibasura ang kaso. Sa administrative case, kailangan may substantial evidence laban sa public officer. Kung hindi ang ebidensya ang complainant ay mahina, hindi kapanipaniwala o walang ibang sumusuportang ebidensya, maaaring ma-dismiss ang kaso hindi dahil sa problema ng kanyang IDs, kundi dahil sa kulang ang ebidensya para mapatunayan ang aligasyon. So nangangahulugan, hindi sapat na dahilan na ang pekeng pangalan o yung peke o ang kanyang revoke na lisensya o pinakancel na passport ay hindi yun na magpapahina o magpapadismiss sa kasong isinampa niya laban kay Rat Kalinisan. So yun. Ibig sabihin nun, malinaw na may laban pa rin si Norman Mangusin sa ginawa niya. Sa criminal cases naman, gaya ng mga reklamo sa ilalim ng anti-graft law, ang tinitignan ay kung may probable cause. Ibig sabihin, may sapat na batayan para maniwala na posibleng naganap ang paglabag. Kahit may issue sa identity o IDs ng complainant, hindi agad nito pinapawalang bisa ang mga reklamo kung may iba pang ebidensya na sumusuporta sa aligasyon. So yun. Ganun din, paliwanag niya, same thing lang, umikot lang. Ang sabi niya dito is hindi nangangahulugan na kahit revoke ang kanyang lisensya o may multiple alias siya, ay hindi na ibig sabihin yon ay magpapahina o magpapawalang bisa sa kanyang reklamo bilang ebidensya o sumusuporta
sa mga aligasyon. So nangangahulugan, may laban pa rin daw si Norman Mangusing dito. Ang magiging epekto ng mga isyong ito ay karaniwang nasa credibility ng complainant, hindi sa otomatikong dismissal ng kaso. Ang magiging pasya ng ombudsman ay nakadepende pa rin sa kabuuang ebidensya kung may substantial evidence, administrative o probable cause, kriminal, laban sa respondent public officer. So yun. So nangangahulugan na kahit na peke ang identity mo o revoke na ang lisensya mo, expired na yung ID mo, wala ng visa sa base sa ipinataw ng government officials na na-revoke ang lisensya mo, wala ng visa yung iyong passport, birth certificate, etc. ay hindi nangangahulugan na wala kang karapatang magsampa ng kaso sa ombudsman. Yun ang ibig nilang sabihin. So matotal, in short, may laban si Norman Mangusing. Nakadepende na lang kung halimbawa magharap sila ni Ralph Calinisan sa korte at ano ang maaaring mangyari kung madadamay ba si Makagago at Sapman at sa kanyang asawa si Joanna Francesca Lopez sa nangyaring ito, dahil yun nga, kasama siya doon sa nangyaring yun sa kaninang binanggit ni Abogada ng Bayan na ito po yun. Yung ano ba yun? Hindi perjury yun eh. Yung manifest partially, yon, tsaka yung gross inexcusable negligence o grabing kapabayaan. Pwedeng madamay din dito si Makagago sa ano na to, puntong ito. Yan ang nakakalungkot. So magtungo naman tayo sa post ni na lumalabas sa social media na may gumawa na naman ng may gumawa ng page, mga kaplastik. Ginawan nila ng page ng Ralph Calinisan Trapo. At pinagpo-post dito ang mga defamatory posts o narrative o mga defamatory statement dito sa Facebook page na ito na si Ralph Calinisan ay allegedly may asawang dating Bold Star, mga kaplastik. At ito po yun. May post sila. So maganda siguro kung dito ko tingnan. Ito. Ang sabi dito sa Noto Rafael Calinisan for Senator Trapo, ang sabi niya, pagtripan natin tong bansot na matabang fiancé ni Calinisan na si Don Chang. Tingnan natin ano ang pakiramdam na mapagtripan. So yan, ipinakita niya ang fiancé ni Rafael Calinisan na dati daw meron daw mayroon daw scandal allegedly. Yan. Don Chang, yan. At pinagkikita. Meron daw kababuyang ginawa yung fiancé ni Calinisan, mga kaplastik. Baga may plano yata magpakasal tong si Calinisan, mga kaplastik. So nangangahulugan. Ito. Mayroon pang post dito. Yung bansot na Don Chang na hindi naman sexy, hindi pa maganda at naka-short lang pumasok sa Napolcom office. Ginawa niyong bahay at pagmamayari ng government facility. Mahiya kayo
na pinalalamon ng pera ng gobyerno. Rafael Vicente Kalinisan, isa lang trapo na piling mo ay pagmamayari mo ang gobyerno. Biyang GF mong bansot na malandi, isa ding hindi na mga maganda ang taba-taba pa. At tindi ng paninira na itong taon to kung sino man yung admin nito. Bukod sa dami account na sila, siniraan pa niya ang commissioner ng Napolcom at ginawa daw bahay ang government office ng Napolcom, sabi niya, ng mga pamilyang Kalinisan. So malaking kaso to pag nagkataon. Ang lakas nyo manira. Ba, yan o. Tinawag yung trapo. Mga plastic. Tindi. So magtungo naman tayo kay Doc Ron Samaniego, mga kaplastik. Gaya nga ng sinabi ko kanina, para bagang may alyansa sila ni Norman Mangusin. So panoorin natin to. Mangusin. So ano, may message sa akin, sabi niya, Doc, yung auntie ko isa sa mga naloko ni Norman Mangusin, na-scam niya sa bilang OFW daw, na-scam. Sabi ko, ano naman kinalaman ko doon? Sabi niya kasi, Doc, parang lumalabas, sinasabi ng iba, parang pinaprotektahan mo si Mangusin. Parang, paano ko pinaprotektahan si Mangusin dahil sinabi ng makagago? Parang, dahil sinabi ng makagago, totoo na. Una-una, like I said, from the very beginning, sinabi ko, wala akong paki sa away ninyo. Wala akong alam dyan sa away na yan. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinupuna ko yung action ng PNP. Ngayon, kung nang scam man si Norman Mangusin, para maklarify natin yung sitwasyon, no? Kung nang scam siya, no? At ma-convict siya ng batas, I'm sure ang bahala ng batas natin mag-take care of him. May batas naman tayo para humabol sa kanya. Hindi ako pwede mag-judge sa kanya. Hindi tayo pwede mag-judge sa kanya. Hindi naman tayo ang batas eh. Tayo naman, nagpapasahal lang tayo ng kuro-kuro dito, di ba? Hindi porke sinabi ng makagago na guilty yan eh. Di ba? Hindi ko siya pinoprotektahan, ha? Baka sabihin mo, pinoprotektahan mo. No! Sabi ko sa inyo, may batas tayo na dapat manaig. Hindi tayong magda-judge niyan. May judge na mahahatol dyan. Kung makonvict siya dyan, then good! Kung scammer siya, nakonvict siya, good! Pero wala akong pinoprotektahan dito kasi hindi ko, kaano-ano ko ba si Mangusin? Kaano-ano ko ba yan? Ano makinalaman ko sa away na yan, di ba? May batas tayo na kailangan manaig dyan. Hindi ko siya pinoprotektahan, hindi ko siya dinedepensahan. Ngayon, kung sinasabi ni makagago na ano talaga, guilty talaga yan, hindi man batas si makagago eh. Bakit ba gino-Diyos sa makagago? Di ba? Hindi ba siya batas eh. Hayaan nyo magkaroon ng desisyon ng korte, saka nyo siya usigin ng usigin. Di ba? I'm sure na maraming nasaktan na OFW, maraming napahamak, maraming na-scam na OFW based dun sa mga kwento ninyo. I'm not discounting that. Pero meron tayong process of law. Nahuli na naman din siya eh. Magta-trial din naman yan. Malalabas din naman yung katotohanan, di ba? Pag lumabas yung katotohanan at nakulong siya for kung nanloko man siya, totoong nanloko siya, then dun, sa kayo pumalakpak, sa kanyo talaga husgahan kasi nahusgahan na siya ng korte, no? And like I said, I'm just clarifying things. Wala akong kinakampihan dito, hindi ko kinakampihan sa Mangusin, hindi ko kinakampihan sa lalo na sa makagago, hindi ko kinakampihan niya kasi alam ko naman ang style ng taong yan. So, let me just clarify the air na wala akong kinakampihan dito. Hindi ako panig kay makagago, hindi ako panig kay FLM. Ang pinuna ko lang yung action ng PNP. Sinabi ko lang, hindi ako agree doon, bakit ganito, bakit ganun, kinustyon ko yun. Gaya ng ginawa ni Tulfo. Ngayon, yung mga bashers, binasama yun. Ginawa akong kasi kampi ka sa kanya. Wala akong kinakampihan. Huwag niyo ako i-label na kinakampihan dahil wala akong sinasabing kumakampi ako. Uy. May nakikita nga sa YouTube parang protector daw ako ni FLM. Sabi ko, paano ako naging protector? Anong kinalaman ko sa tao na yan? Yan nga yung style ng makagago. Yung grupo nila, gagawin ka lang masama. Kahit wala ka namang ginagawang masama, gagawin ka lang masama. Hahanap sila ng something na pwede lang gamitin sa'yo, papalalakihin nila yun para magmukha ka masama kahit hindi ka naman masama. Kaya nga kaya inaano ko yan hinamon ko ng boxing yung gagong yan
Sabi ko talaga, boxing tayo. Kasi para patunayan mo na kaya mo akong banggain nang hindi mo ako kinukuyog ng mga kasama mo. One-on-one tayo. Patunayan natin kung sino talagang duwag. Patunayan natin kung sino talagang bading dito. Di ka makapalag. Kasi wala kang bitaw. Yun ang totoong lumalabas. Wala akong kinakampihan dito, kinaklarify ko lang yung hangin, ano? Wala akong kinakampihan, wala akong pakikinorman mangusin, o lalong-lalong wala akong pakialam kay Makagago. Kasi alam kong style ni Makagago, manggago. Yung mga nangunguyog sa akin, ng mga followers ni Makagago, alam ko mga gago lang din yan. Yan yung mga tipong anong ulam. Yung ilang taon na nakatira pa rin sa bahay ng magulang nila, walang trabaho, walang pinagkakabuhayan, malaman nagdodroga pa nga iba dyan eh. I don't know. Pero wala akong pakisaaway ninyo, wala akong kinakampihan. I hope na-clarify na yan. Talaga ba? Sino ba nagpasimula nung una? Diba ano sabi mo kay Makagago? Iyakin siya, sumbongero siya, something like that. Makikipagbardagulan kay Norma Mangusin tapos kapag nagkaanuhan, demandahan. Diba yan ang sinabi mo? Tapos biglang kabig, wala kang pinapanigan. Samantalang may ilang kinontent ka na about kay Makagago. Diba? Alam mo kasi mangyayari sa'yo. May possibility kasi yung kinikilos mong yan, yung mga pinagsasasabi mo sa social media, 100% matutulad ka kay Kulaong. Pero meron pa rin darating na mauhuyo ka dahil sa pinagagagawa mo. Ngayon, naguhugas kamay ka na kesyo wala kang pinapanigan, wala kang sinasabihan, wala kang pinapaboran dahil ang pinupunto mo lang ay yung sinasabi mong pamamahiya. Diba? Pero para kasing habang tumatagal, nag-turn into mangusin ka eh. Turn favor to mangusin. Lahat ng opinion mo, makamangusin. Lahat ng sinabi mo, lahat ng pagbumura mo sa mga bashers, style Norman Mangusin. Nang paghahamon mo ng suntukan, Norman Mangusin din ang datingan. Ngayon, kapag binagsakan ka ni Makagago, 100% kapag yan pinuntaan ka sa bahay mo, siguraduhin mong haharapin mo siya. Man to man, face to face. Hindi kagaya ni Kulaong nung pumunta si Makagago WhatsApp man that time. Anong ginawa niya? Nagpanggap siya na wala siya sa BF Homes. Pretend niya na hindi siya doon nakatira. Samantalang nagpanic attack siya noon nung sinabihan siya ni Casper na si Makagago ay nasa labas ng gate ng BF Homes. Baka ganun din ang gawin mo kapag pinuntaan ka talaga ni Makagago. Alam mo, kahit hindi mo sabihin yung address mo ron sa Maniego, matatagpuan ka kung saan ka impyerno nakatatago eh. Diba? Kayang-kayang gawin ni Makagago yun. At kaya kang pag-aksayahin ng oras kung gugustuhin mo. Kasi yung mga patutsabad-dabong battle of the YouTubers na yan, kaya nawala yan kasi nga hindi nga naman pwedeng mag-compete ang mga vlogger na hindi naman tawag dito, hindi naman sila aprobado na mag-boxing, gayon pa man na hindi naman po sila professional boxers. Di ba na-issue na yan? Nasa isang battle of the YouTubers, meron na muntik na mag-agaw buhay. Kaya itinigil ni Makagago yon. Nai-content ko rin yon, mga ka-plastic. Baka nakakalimot kayo. Mag-scroll up na lang kayo. Tingnan niyo po kung nandun pa po. Nandun yung mga content ko about dun kay Battle of the YouTubers. Yun yung dahilan kung bakit nawala yun. Kaya hindi niya pwedeng ibalik yun.
Kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-repent. Kasama na doon yung Battle of the YouTubers. Dahil siya yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding gulo sa naturang laro na yon. Ang daming hindi na kontrol ni makagagong vlogger na nagkaroon ng personal issues dyan. Kaya nawala ang Battle of the YouTubers. Ngayon, alam mo na, Doc Ron, kung napapanood mo tong pinaliwanag ko. Alam mo na kung bakit nawala ang Battle of the YouTubers. Kaya nga hindi niya masabi sa'yo directly. Inadaan na lang niya sa katatawanan. Kasi nga, kung dadaanin niya sa seryosong usapan, baka gamitin pa ni Norman Mangusin yun. At ikaw mismo, gamitin mo sa kanya yon bilang paninira. Yun ang rason kung bakit nawala ang Battle of the YouTubers. Ewan ko lang kung sang-ayunan to ni Makagago yung sinabi ko, maaaring hindi rin. Maybe not, maybe yes. Pero yun ang aking pagkakaintindi that time. So ngayon, nagkakabig ka na hindi ka pumapabor kay Norman. Hindi ka, tawag dito, hindi ka kumakampi sa kanya. So tingnan natin sa mga susunod na content mo kung talagang hindi ka pumapabor. So yan. So inakusahan mo pa si Makagago na may sakit siya. Panoorin natin to. Sabi na, Doc, gawa mo naman ng medical video yung mga kalaban mo online. Sabi ko, anong klase medical video? Like tingin mo anong klase sakit meron si Makagago o si Makagayboy? Sa mga physical therapist, I could only assume, I could only speculate that since ganyan yung weight niya, malamang may back pain yan. It could be upper back pain, it could be lower back pain, possible yan. Kasi siya may obesity siya, hindi ko lang kung morbidly obese siya, hindi ko pa naman nasusukat, hindi ko pa siya nakita sa personal. So, possibly may upper back, lower back pain yan. Malamang may sciatica yan, may mga disc bulges yan. Tuhod, malamang may problema sa tuhod yan, malamang hirap umakyat baba ng hagdanan yan. Hindi hirap siya tumayo na matagal, hirap siya maupo na matagal. I'm surprised, nakatagal siya sa video niya, mga 1 hour din video niya minsan, So, yun yung possible na sakit na nakikita ko sa, maliban sa diabetes, obviously. Pero syempre, hindi man ako diabetologist, so I'd rather not go on with that, I don't want to touch that. So, doon tayo sa focusahin kung saan tayo magaling, Ngayon, kung side sleeper yan dahil sa katabaan niya, malamang may shoulder impingement yan, if not frozen shoulder, Malamang hirap iangat yung shoulder niya. So, those are the things that I could speculate na meron siya na sakit dahil sa katawan niya, based sa physique niya. Obviously, hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero based dun sa galaw niya, based dun sa mga, actually, hindi nga siya gumagalaw based dun sa itsura niya, yun na nakikita ko yung possible sakit niya. At saka hindi mo pa naobserbahan si Makagago. Meron po siyang hika. Doc Ron. Yun ang dahilan kung bakit siguro ayaw niyang makipagsuntukan sa'yo. Diba? Bukod sa sinasabi mo may sciatica problem siya, o may back pain o something like that, isa lang ang pwede kong masabi sa'yo, meron po siyang asthma. Baka hindi na siya tumagal ng round 1, hinihingal na. Tsaka may problem ata siya sa pagiging obesity niya. Medyo tama ka ron. Kasi nagkapag-lipo na siya before, sinabi niya nagpa-lipo siya, nag-gym na nga yan Pero pumayat lang saglit, mga ilang buwan, balik na naman siya sa pagiging mataba. Kasi nga, ang mga habitable niya bilang isang mayaman, siyempre ang mga kinakain niyan, mga high fat, mga high calories, mataas sa mantika, kahit pa mga makukunti lang ang kinakain yan, kung mamantika yung mga kinakain ni Makagago, talagang may possibly na talagang mabilis yan tumaba.
At may possibility nga na may obesity siya, mga kaplastik. Mga maya-maya nga yan nagkakakain eh. Diba? Tsaka mayroon siyang asthma. May problema siya sa hika, sa respiratory niya. Yan ang reason kung bakit ayaw kanyang makalaban ng suntukan. Maaari makasuntukan mo siya sa pananandalian lang, pero yung 3 rounds of boxing match, malabo yun. Malabo mangyari yun. Siguro kahit tusgahan mo na si makagago na bakla siya, duwag o anything else. Pero ang pinaka point of view dito ay meron na siyang health condition which is asthma. So hindi na niya kailangan pang pag-aksaya ng panahon yung hamon mo. Lalo na tumatanda na yung tao. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.